lahat. Sa Bureau of Jail Management and Penology, unang-una iniimbita ko kayo kasi sa July 1 po ang aming anniversary. And during the anniversary, babalita ko po doon na bumaba po ang congestion rate ng ating mga pilitan sa Pilipinas. Noong 2023 ho, ay 365% ang rate of congestion. Ngayon pong 2024, ibabalita ko sa inyo na ito ay bumaba ng 322%. Ibig sabihin no, marami pong lumaya sa iba't ibang pamamaraan. Siyempre, sa tulong pa rin yan ang DLG sa amin ng mabuting sekretary, Atty. Benhar, na nakipag-coordinate sa iba't ibang opisina, ahensya. So kung susuriin natin yung nung 365 to 320, malaki na bagay yun sapagkat mahigit 8,000 ang lumaya ho dun sa nasabing datos na binigay namin. And meron din po kaming 15 na naisayos at naisagawa ng mga piitan. Kaya ako nagluwag ito. At katunayan ho, ngayon pong June 28, itong darating ng 28, may isa po tayong bubuksan sa San Pablo. Tulong ng mga recruits. Pero kailangan yun ho kasing natin, yung jail population ratio, kailangan din ho na yung facility namin ay mabuti. So, ibig sabihin, kailangan ng tulong ng local government units para ho mapaluwag ang sitwasyon. Kasi habang masikip po ang sitwasyon, siyempre kailangan ng maraming tao. Kailangan ng guardiyahan yan. Isa ho yun. Pangalawa po, yun nga kung paipag-ugnayan natin sa mga ibang sektor tulad ho na nangyaring justice sector summit. So na-open ang isip ng bawat ahensya na ganito pala. So dapat mabilis ang pagtalakay dito sa kaso ng isang PDL upang mabilis silang mapalaya. Ngayon, paano naman malalaman ng korte na kailangan na pala itong hearing? Diyan na po papasok ang BJMP, ang ating paralegal service. Itong paralegal service namin, i-report ho doon sa korte na judge, pwede na ho ninyo itong i-hearing para ho ito ilalaya sa susunod. Then, naipag-ugnayan tayo sa iba't iba. IBP, meron na rin ho kami. Yun nung kailangan yung IBP pupunta ho doon once in a month para o sino ba dito may kaso ganito, tutulungan natin. Kung wala kayo representasyon, bibigyan kayo ng representasyon. May mga task forces at coordination. Pero in terms of, siyempre yung new requirement, mga personal requirement, magkakaiba. Right? Pero as mentioned by Chief Rivera, nakahanda ang DILG, may kautusan na rin si Secretary Benhar na kailangan magka-transition from Region 6, yung mga probinsya na magiging part ng NIR as well as Region 7, kailangan na buuin yung NIR region administratively and operationally. So, yun naman yung kautusan.